Kia ora mga kabluminanay, have life and be healthy. Date and time check is January 20, 2024 at 3:29 p.m. Kauwi lang namin galing family store. Ang family store ulit ay isang ukayan or isang thrift store. May tinignan lang yung asawa ko at na-stress ako ng bongga. Kasi pag-uwi namin ng bahay, siguro mga 12:30 or 1, pagtingin namin, wala yung isang kapares na Crocs ni Tamiris, yung family Crocs namin. Na-stress ako, sabi ko, saan naman niya naiwan yun, sabi ko. So, bumalik kami doon sa family store kasi feeling ko nalaglag niya nung pasakay na siguro siya ng car. Tapos, iwinawasiwas na lang kasi niya para pag binababa niya yung ano niya, tsinelas niya, winawasiwas na lang niya. So, siguro nakunog. So, sabi ko, balik kami. Ngayon, nung bumalik kami doon sa family store, doon sa parking area nila, doon sa pinagparkan namin, ay meron nang nakapark. So, ang ginawa ko, una kong ginawa, si tatay yung nag-check lahat ng mga sasakyan, yung mga silong pina-check niya. Ang una kong ginawa, ay pumasok ulit ako doon sa family store, tsaka yung attendant doon, tinanong ko kung may nakita siya or napansin siyang isang kapares ng clog shoes. Sabi ko, pinakita ko yung kapares ng clog shoes ni Tamiro. Sabi niya, wala. Sabi niya, pwede ko daw i-check lahat yung buong store. Baka nandun lang daw naiwan. So, nung chinek ko, wala. So, stress na stress ako kasi ayokong mawala yun kasi may sentimental value yun eh. Pare-parehas kasi kami ng Crocs shoes. Pare-parehas ng brand, pare-parehas din ng model. So, hindi pwedeng mawala yun tapos siya lang yung maiiba kasi honestly speaking, wala rin kaming pambili ng ganun ulit na Crocs para sa kanya at this moment. So, na-stress talaga ako. Tumakyat ang dugo ko sa ulo ko. So, stress na stress ako. So, ang ginawa ko, kasi hindi ako kumbinsido sa pag-check ni tatay. Sabi niya, sige, uwi na tayo, wala na yun. Sabi niya, sabi ko, imposible, aanhin naman nila yun kung isang pares lang yun. So, ang ginawa ko, tinawag ko si Tiseus, kasi nahihilo kasi akong tumingin sa ibaba ng mga sasakyan. So, tinignan niya isa-isa doon sa parking area. Maliit lang yung parking area nila, siguro mga parking space nila. Siguro mga 10 sasakyan lang yung kasya. So, sabi ko, Tiseus, tulungan mo si nanay, tingnan mo yung mga silong ng, tingnan mong maigi, isa-isahin mo. Kasi syempre bata pa siya, mas madali siyang makayoko. So, tumulong siya. Tapos habang ako rin tumitingin din sa mga silong ng sasakyan na parang eng-eng, parang tanga. Tapos, isang Kiwi lady yung nag-approach sa akin na sabi niya, kung meron daw ba akong hinahanap na clog shoes. Sabi ko, tinuro ko yung sapatos ko. Sabi ko, kasing kulay nito, same brand and same model. Sabi ko na clog shoes. Tapos sabi niya, nilagay niya daw doon sa counter sa loob. Pinulot daw niya, na nagpark daw siya, doon sa pinagpaparkan daw niya, nandoon yung shoes. Pinulot niya at nilagay daw niya sa counter. So ayun, medyo lumigaya ako. Naging masaya ako kasi hindi pwedeng mawala yun kasi ayoko namang maging kawawa yung anak ko, bunso ko na naka-Crocs kami lahat. Tapos siya wala, tapos hindi ko naman siya mabibilihan ng bago, kaya hindi pwedeng mawala. So talaga na-stress talaga ako ng buong. Sabi na asawa ko na ako ma-stress, pero hindi, talagang umakyat yung dugo, parang umakyat yung dugo ko sa ulo ko nung na-stress talaga ako. So thank God naman at naibalik naman at nakuha naman namin ng maayos. Yun nga lang, hindi kami nakapag-lunch ng maaga. So ayun, ang nangyari dahil nga ganun, dumaan na lang kami sa Filipino store, tapos kumuha kami ng mga mapika-pika namin doon. So medyo napusog kami sa pika-pika ng family store bago kami umuwi. Dumaan muna kami doon pala sa bahay ng isang kumpare namin, ninong ni Tamiris, na ka-workmate ni June, kasi di namin naabutan. Natuwa ako kasi yung bahay nila ay may swimming pool. So sabi ko, pag minsan dalaw ulit kami doon para makapag-swimming, sinabi ni Tamiris, sabi ko, tulong na lang din kami maglinis kasi medyo hindi pa malinis yung kasi walang gumagamit. So bago gamitin yung food, kailangan i-filter o kaya kailangan linisan. So yun yung ganap ngayong araw. Hala, kaka-stress talaga. Pero
Pero ngayon ay medyo masaya ako kasi masarap ang ulam namin. Kasi pumunta kami sa Saturday market. Yung mga Saturday market ay parang palengke siya, mini market na meron dito sa community ng Palmerston tuwing Saturday lang. Tsaka yung mga small farmers, doon sila nagtitinda ng kanilang mga tanim, mga gulay-gulay. Medyo mura siya compare sa grocery. So nagpunta kami kanina at yun, ang menu namin ay ginataang kalabasa. Tingnan natin yung uri ng kalabasa nila kung lasang kalabasa pa sa atin kasi iba yung itsura niya. Tapos yung sitaw na napakamahal, it's worth $5 pero parang 5 piraso lang ata. So, mga around 175 pesos yun. Limang tangkay. Pero kasi gusto namin kumain ng gatang kalabasa. Kaya yun, didili namin kahit medyo mahal. Basta kung nag-crave ka ng Filipino food, wala kang magagawa kundi pikit mata na lang. At yun, positive naman ang aking week. Nag-try akong mag-send ng mga resume ko, mga 5 or 4 or 5 daycare center yung pinagpasahan ko ng resume kahapon at may nag-reply na may interview ako next week. So, saka na lang natin ilalatag yung case ko, kung pwede ba yung case ko na i-enroll doon si Tamiris. At the same time, doon din ako magtatrabaho. So, let us cross the bridge when we get there. So, yun yung ganap namin dito sa New Zealand. At medyo hindi pa na masyadong nakita ang hobby ko sa aking mga vlog kasi medyo mahihain. Ayaw niya, pero pinipilit ko lang minsan. So, yun yung ganap namin ngayon. So, sana lang talaga makahanap na rin ako ng trabaho kasi kailangan ng makakatulong yung asawa ko para kapag-establish kami ng maayos na buhay dito sa New Zealand. Hanggang sa muli, salamat po sa pag-subscribe. Happy 1,000 subscribers po sa atin. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at napadaan po dito sa aking vlog ngayon, please subscribe. Malaking tulong po ito para sa amin ng pamilya ko, ang pamilyang Pinoy dito sa bansang New Zealand. Kia ora! Let us maintain our freshness, mga ka-blooming nanay. Love ya, mama.